makakausap po natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang umaga po sa inyo, Chair. Magandang umaga po, Ma'am Mase at Sir Arnold, magandang umaga rin po sa inyong lahat. Sir, unahin na po natin yung inihain po na show cause orders ng COMELEC laban po dito sa mga bastos na kandidato. Ilan na po ba ang na-issuehan natin at may mga sumagot na po ba sa kanila? 6 na po ang 6 ang na-issuehan natin, 3 na po ang sumagot dyan at kasalukuyan na pong nire-review ng ating pong task force kung ano ang dapat po nilang gawin. Asahan nyo po hanggang bukas may aksyon na gagawin po ang ating task force upang patunayan na hindi naman ito pulos lang salita o pulos lang show cause. So inaalam natin kung talaga bang dapat i-dismiss at tama ba yung date na kung saan na-issue yung tinatawag na statement na maaari pong may kabastusan o kaya naman po maaari pong hindi fair o discriminating sa isang grupo, tao o individual. Kung kaya po yan ay patuloy namin na ginagawa. Kasama na rin po, Ma'am Mase, yung pag-i-issue ng show cause order laban naman po sa maaaring nag-violate ng vote buying nitong mga nakaraang Sabado at Friday at nung Sabado. Ilang mayors na kandidato po at kandidato for governor ang na-issue po ng COMELEC patungkol sa issue na yan. At yung pong gumamit naman ng tinatawag na yung system, yung pagpapadala ng massive ng text blast system, yan din po ay ating pong inisyuhan na rin ng show cause order. Sir, puntahan ko muna yung sa vote buying. Anong area po ito na minomonitor ng COMELEC na na-issuehan ng show cause order? Meron na po dito sa Bulacan, meron din po dyan sa Laguna, isang bayan po sa Laguna, Cabuyao, at pagkatapos meron din po dito sa Bulacan, San Miguel, Bulacan, at pagkatapos meron din po ngayong araw i-issue sa Quezon at meron pa rin po na mag-i-issue rin dyan sa Quezon City. Sir, paano nakakarating sa inyo tong mga report ng vote buying? Yan po ang kagandahan ngayon ng power of texting at power ng social media. Kung may isang bagay tayong kapuri-puri na ginagawa ng mga kababayan natin ngayon, pinopost sa social media yung kanilang mga nasasaksihan, yung kanilang mga nakikita, yung mga sumasama sa mga ayuda na present halimbawa, yung kandidato na sinasabi ng wag at bawal na present sila. So nakikita po natin yan, nagiging viral po yan at nag-aaksyon ng COMELEC. Hindi po yung kinakailangan may formal na complaint bago pa mag-aksyon ng COMELEC. Kinakailangan iparamdam, pakita natin sa sambayanan na kahit via video lang o picture lang na nakita sa social media ay pwede na po maging basihan ng aming investigasyon at pag-i-issue ng show cause orders. Sir, hanggang kailan po yung ibinigay natin na ultimatum dito sa na-involve sa vote buying para mag-explain? 3 araw din po lahat yan, yung mga binibigay natin na period. Doon naman po sa issue ng text blast ay 5 araw. Yung binigay po natin na period para po magpaliwanag. Ang importante, Ma'am Mase, at least kahit paano, may an initial na kilos at the same time proseso. Wag, yung po kasing iba, medyo ibang kababayan natin, medyo nagmamadali, gusto disqualified ka agad. Hindi po natin pwedeng gawin yun kasi po mayroong tinatawag na due process na guaranteed ng saligang batas. And once po na sumagot sila doon sa show cause order na inisyo ng COMELEC, ano po yung magiging next step? Ang sunod po niyan ay i-analyze, aalamin ng mismong task force o committee on kontrabigay o yung task force safe namin naman kung talagang may basihan ba nakasuhan yung mismong respondent. Talaga bang dapat ipa-disqualify yan o mag-file ng kasong kriminal. At pagkatapos po nun, may proseso naman yon, bibigyan din ng pagkakataon na muli mag-file ng formal na answer at pagkatapos po submitted for decision yan ng division ng COMELEC at naandyan malalaman kung madi-disqualify o hindi yung mismong kandidato. So COMELEC na rin po ang magpa-file ng kaso kung sakasakali. Tama po at maaari sasabihin nila kay questionin, COMELEC na nga nagkaso, COMELEC pa magdidesisyon. Ganun po talaga yun. Yun po talaga ang proseso at yun po talaga yung nakalagay sa patakaran at sa mismong umiiral nating batas. So yung proseso po nung inisyuhan natin ng show cause order na involved do sa vote buying at saka sa bastos campaigning, pareho pala ng proseso, no? At ang ending, Yes, kung sakaling makitang guilty, ang ending yan pare-parehong disqualification. At and or election offense, kasong kriminal na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Kaya nga sinasabi natin, sana wag naman babaliwalay ng mga kandidato at sana naman ay wag nilang uulitin o yung tutularan pa yung mga ibang gumawa po nito. Sir, yung lahat po ba ng na-issuehan natin ng show cause order kaugnay ng bastos campaigning, on time ba sila nakapag-submit ng explanation? Kasi parang nung last week, hindi yata umabot yung unang-una yung binigyan ng show cause order sa deadline na 3 days. Tama ba?
On time naman po siya, bagamat ang Hmm. pagpa-file po niya ay hindi dito sa main office ginawa kundi sa local COMELEC namin, pero on time po 'yan. Sabi nga namin, well, whether on time or sige, not on time, we will set aside that. Let's proceed to the merits ng mismong naging kasagutan niya. At siyempre, merong na-raise na legal issue, yung mismo nasa Pasig, at yan po yung pinag-aaralan ngayon ng task force safe namin, kung talaga bang tama ay yung kanyang argumento, lalo na sa issue ng jurisdiction ng Commission on Elections. And ang magiging resulta po ng investigation dito po sa bastos campaigning and vote buying, kailan po ang target natin? Hanggang bukas po ay maaaring may action kaagad doon sa nauna na kaso, Mamase, and asahan po yan ng sambayanan. At dyan po, yung over the weekend, yan nga po yung inasikaso rin ng ating pong task force. O kasi syempre ayaw natin paabutin yung mismong election day, sir, eh, no? Baka mamaya Tama manalo po. sila, ano mangyayari pag nanalo Ang sila? importante naman po, wala ring agam-agam sa isip po ng mga kababayan natin na boboto o kaya naman po kahit doon sa kandidato para naman hindi po siya namumblema kung sakali na baka maya-maya ano ang mangyari sa kanyang candidacy para naman po fair ang Mm. ating pong proseso. Sir, si Arnold may tanong dun sa emergency Oo ano nga. nyo. Ano na po bang nangyari doon? Parang may magkakaapelyido pa doon sa nakita natin na balita. Yan po ay sa Masbate at nag-issue po kami ng show cause order noong nakaraang Biyernes at hinihintay na rin po natin yung kanilang kasagutan sa kung ano po yung kanilang kadahilanan o ano ba talaga ang circumstances po dyan. Ang mga katanungan po dyan, Sir Arnold Mambase, ay number one, yan ba ay pag-aari yung mismo equipment ng isang pribadong individual? Kasi dapat nating maitanong, paano nakakapasok ang mga ganyang klase ng mga equipment dito sa ating bansa? Number two, kung yan naman po yung pag-aari ng LGU, bakit napagamit o ginamit para lang i-promote ang candidacy ng iilan o kaya ba'y ginagamit o ginamit para lamang para dumihin o kaya na yung mismo mga kandidatong nandoon ng mga pangalan ay na sila ang gumamit niyan. So may posibilidad din po kasing gano'n and therefore wag po kagad tayo mag-conclude na yung mga na-issue namin ng show cause ay sila may kagagawan po niyan dahil napakadali po pagka may ganyang equipment na palabasin ang isang tao may kagagawan samantalang hindi naman pala siya. Mhm. Ano po ba ang pinakamalalang penalty naman kung sakaling mapatunayan na gumamit nga sila ng illegal na alarm system? Yan po ay meron tayong existing law dahil po remember, ang pwede lang makagamit sa atin ng mga ere natin ay ang mga telco. Dahil nga sila ay binibigyan pa nga ng lisensya ng Kongreso upang makagamit po nito. And therefore, yan po ay technically pag nanakaw pa nga doon sa ere ng mismo mga telco at the same time, violation po yan ng NTC rules. Kasama na rin po yung sa disaster natin. Sa COMELEC naman po at sinasabi natin, pwede rin po yung maging ground ng disqualification and an election offense sapagkat ina-ada po namin yung mga existing laws and regulations patungkol po lalo na sa pangangampanya. Dahil po yan ay violation ng Fair Elections Act. Yon. At syempre, eto naman po, kumustahin naman natin, Mase, ang nagsimula na nga kahapon, 'di ba, na eleksyon para sa ating mga overseas Filipino workers. Kumusta po ba ang assessment ninyo sa unang araw na 'yan? Ay napaka-successful po. Natutuwa tayo sa mga kababayan natin. 12:01 kahapon ng madaling araw. Nagsimula yung pagpapaboto natin sa 77 na post abroad na kung saan gagamit ng internet voting kauna-unahan sa ating bansa. At hindi ko po mababanggit kung ilan na po yung nakakaboto dahil bawal po sa ating pong Omnibus Election Code Section 240 nabanggitin po kung ilan na nakakaboto, ang update ng pagboto. Pero natutuwa po tayo sapagkat yung mga kababayan natin, 55,000 kaagad ang nagpa-pre-enroll upang makaboto sa internet. At doon naman po sa 16 na post ay bukas na rin po para sa pagpapaboto gamit naman ng ating mga makina na na-deliver pa nung nakaraang linggo pa at naandyan na po. Boboto sila gamit din po yung makina natin. So lahat po ng 93 post abroad ng Pilipinas ay open at makakaboto. Sa internet voting po, pwedeng bumoto yung mga kababayan natin 24/7 kahit linggo. Kahit nasa bahay na sila o nagpapahinga, gamit ng kanilang cellphone, laptops, iPad, makakaboto na sila. Kasama na rin yung mga marino na nagbabiyahe sa mga barko, makakaboto po sila na hindi nila kinakailangan pumunta sa embahada o konsulada. Foolproof naman po ba 'yan, sir? Ibig sabihin wala namang mga reklamo galing sa mga OFW mismo kung nahihirapan man sila o nadadalian?
Yung pong pagpapa-enroll, ang inaabot po ng ating mga kabayan 5 to 7 minutes sapagkat siyempre kinakailangan maayos yung maayos yung lightning, maayos yung cellphone na gagamitin kasi nga po kukuhanan nila sarili nila ng biometrics at pagkatapos kasama na rin yung kanilang gagamitin na ID, passport o ano pa man pagkakakilanlan katulad din po ng Siemens Book at iba pang national ID natin, government issued ID. Kinakailangan po 'yon para mabigyan sila ng tinatawag na OTP o yung password para po makagamit sila. Kasi nga, hindi naman porket rehistrado ka, makakaboto ka na kagad gamit ang internet kasi kinakailangan i-verify muna kung ikaw ba talaga yung bumoboto na iyan. And yung pong pagboto, nakakatuwa sapagkat napakadali po at so far, kung napansin po, naririnig mo po na iba, ay hindi naman po, wala po nahirapan sa pagboto. Ang sinasabi lang nila, pagkakita kasi nila nung tinatawag na balota nila at nag-cast sila ng boto at gusto nilang i-review gamit na yung QR code, hindi na po nila makikita mismo yung mismong pangalan ng mga naandun sa balota kung hindi naka-codes po siya, machine readable po siya dahil maaari po kasing gamitin sa vote buying kapag pwede pa makita yung boto after ito ay makast. Pero Chair, di ba may pending ano pa ito? Petition sa Supreme Court na kino-question yung legality ng internet voting. Paano to I understand, nagsimula na tayo kahapon, pero kung wala pang desisyon ang Supreme Court at bigla silang mag-issue ng decision na hindi in favor sa COMELEC, what will happen dun sa mga naunang boto? Actually may mga nakahanda naman po ang COMELEC na mekanismo o yung tinatawag nating contingency sa mga bagay na ganyan. Pero siyempre, ang sa COMELEC po hangga't wala tayo na tatanggap na kahit anong order na tayo pinapahinto dito sa kauna-unahan nating internet voting sa ating electoral process sa bansa ay magtutuloy-tuloy po ang inyong Commission on Election. Bagamat siyempre, kung tayo naman po hihinto at magkakaroon ng pag-udlot, may malaking issue lang po kami sa issue ng deployment at yung pagpapa-imprenta ng mga balota, kaya naman namin gawin yun na mabilisan. Kaya lang, yung pagde-deploy ng mga makina kung sakali na hindi na yung internet voting ang ating pong gagamitin. So mangyayari dito, sir, ang pwede nating alternatibo, babaguhin yung means ng Yes pagboto. po. Pero paano yung Opo. mga nauna ng bumoto sa internet? Uulit Ay sila? wala po sakali po, baka uulit po silang I muli na see. bumoto Oo, dahil oo. nga po diyan alam niyo po kasi ang hindi naman natin masisi yung mga nag-file ng petition, karapatan po nila yan. 2 taon na po kami naghahanda, Ma'am Mase. 2 taon na rin po namin na-announce kahit sa Kongreso, sa Senado, sa House of Representatives. Ilang beses po kahit nung nagde-defend kami ng budget, kahit nung nagpapakaroon ng pagdinig patungkol sa internet voting, ay ina-announce na po natin na magpuproceed ang COMELEC sapagkat ang interpretasyon po namin sa batas ay pwede kami proceed sa other mode of voting. Kasi nga po, napakamahal ang ginagastos natin sa dalawang modes of voting nung nakakaraan at 40.59% yung 2022, highest pa na natanggap natin sa pagpapaboto. Dalawa lang ang modes. In person, pupunta sa embahada o konsulada o kung hindi naman ay papadala sila ng envelope na naglalaman ng balota na 90% hindi naman po binabalik. 600 million po ang nagastos natin para pabotohin lang ang 40.59% ng mga kababayan natin nung nakaraang mga halalan. And therefore, sadyang napakalaki. Kaya po talagang kinakailangan mag-proceed tayo sa other mode of voting. Sir, gaano nga po kadami ulit yung ating mga overseas absentee voter na nakapagpalista na? Nung nakaraan po, nung pong 2022 election, 1.697 million po ang mga botante natin. Subalit pagdating po ng 2025, 2 taon po tayo nagpa-register, inabot lang po sila na 1.231 million dahil meron po tayo mga 600,000 na mga kababayan natin ang na-deactivate naman dahil hindi sila nakaboto ng 2 magkasunod na national elections. And ang target po natin for 2025, ilang percent man lang sana of the 1.2 Kahit million? mga more than 51% po dahil alam nyo kasi pag midterm elections talaga, sa kasaysayan natin, lagi pong mababa ang pagboto, national man o doon sa abroad ng mga kababayan natin. Pero kung dahil meron na tayong internet voting, kahit man lang 50% sana, nitong mga 1.231 million natin, ang makaboto ay masaya na po tayo dyan. Ibig sabihin, kahit paano, mas maganda ang asahan natin kapag presidential election ng 2028. Okay, sir. Kamusta po yung preparations naman natin for the local voting? So far po, yung ating mga makina ay nadideliver na po sa iba't ibang hub sa buong bansa. Yung pong mga
yung pong ating mga Starlink na gagamitin doon sa mga lugar na wala pong signal ay naikakabit na rin sa ating pong mga eskwelahan. Although siyempre may danger talaga na pwedeng manakaw po yan Pero wala po tayong choice, kinakailangan maikabit upang makitang effective, maayos at matetest pa yung lahat ng yan, pati po yung mga solar panels. Sa darating po na 22 nitong Abril naman, magdidistribute na tayo ng mga balota sa iba't ibang tresurero ng ating pong bansa. Tatandaan po na ang base po sa batas, ang lahat po ng balota ay dapat sa Treasurer's Office ng city or municipality ma-i-deliver at hindi po sa kung saan-saan. At therefore po, pagdating din po ng May 2 to 7, tayo po magkakaroon ng tinatawag na final testing and sealing. Yung lahat ng makina ay susubukan ng lahat ng guro na maglilingkod sa araw ng eleksyon. At the same time, nandyan din po ang 10 botante na boboto sa bawat presinto. Kasama na rin po ang mga watchers. Aalamin kung talaga bang bumibilang ng tama, maayos, walang laman, walang whatever yung mga makina na gagamitin bago ito isalyado para sa eleksyon ng Mayo 12. At ngayon po, ongoing na yung ating refresher course para sa mga guro na gagamitin natin sa araw ng eleksyon. Kasama na rin po yung PNP personnel na tinetrain natin upang panghalinhin, pamalit kung sakaling merong guro na hindi makakapaglingkod sa mismong Mayo 12. Alright, sige po. Marami pong salamat sa inyo, Chairman George Garcia.